Ang wedding natin. Prangkang sabi ni Carter, na wala ang emosyon sa mukha niya. Kumurap-kurap ang mga talukap ko ng maraming beses, sinusubukang i-proseso ang kanyang mga salita. Excuse me, ano? Ipinilig ko ang aking ulo, sinusubukang ibalik ang aking atensyon. For a minute there, I thought you said wedding. Ang aking lalamunan ay nagpapadala ng isang awkward na tawa, at ang seryosong mukha ni Carter ay nananatiling maliwanag. Iyan ay dahil ginawa ko. Sagot niya, naglabas ng ilang sheet ng mga legal na dokumento. Ang braso niyang kamay ay ipapasa sa akin, kahit natitig na titig ako sa kanila ng nanlalaki ang mga mata. Ito ay isang biro, tama ba? Ungol ko. Kung gayon, hindi ito nakakatawa. No, hindi ito biro. Ito ay totoo. Huminga ng malalim si Carter, naglabas ng panulat. We have to decide a date and a venue. I was thinking a simple City Hall public official wedding. A real one would take too long to plan. Nagkibit-balikat siya, pinasa pa ang ilang papel sa daraanan ko. Sa loob ng ilang araw, dadalhin kita sa pamimili ng damit at lahat ng iyon. Gusto ko lang maalis ang mga legal na bagay. Pinutol ko siya, binalik ang mga papel sa magulo niyang desk at tumayo. Hell no. Ibig kong sabihin, maaari tayong magkaroon ng isang tunay na kasal, ngunit kailangan itong planuhin sa loob ng linggong ito. Hindi kita pakakasalan. Pinutol na naman siya ng boses ko. Babalik ako sa Florida para makasama sina Jason at Matilda. At ang anak ko. And I am going to live my life how it was before you forced me here. Kumunot ang noo ko, sinasabi sa kanya na seryoso ako. Madaling makita ang galit ni Carter habang namumula ang mukha. Kinuyong niya ang mga papel sa kanyang kamay, nagsimulang durugin ng buo ang mga iyon habang tumayo siya sa kanyang upuan. You are going to marry me, and that's final. I have spent years find you and I'm not letting you go again, naririnig mo ba ako? No, hindi kita naririnig. Hinding-hindi ko sasabihin, at mas gugustuhin kong mamatay kaysa manatili dito kasama ka. Umawang ang labi ko, hinahawakan ang mga form na gusto niyang pirmahan ko. Pinunit ko ang mga form sort, hinahayaan ang mga piraso na mahulog sa sahig. Hindi kailanman. Tumama ang mga mata ko sa kanya. Kung hindi pa galit si Carter ngayon. Ang kanyang frame stock sa paligid ng kanyang desk, marahas na hinawakan ang braso ko. You'll marry me, one way or another. Ungol niya, hinila ako sa braso palabas ng opisina niya. Napangiwi ako sa hawak niya, habang hinihila niya ako paakyat sa dalawang hagdanan na akala ko lang dinadala ako sa kwarto ko. Sa wakas ay nakarating na kami sa pinto, at binuksan ito ni Carter, tinulak ako sa loob bago ako tuluyang ikulong. Sa kabilang banda, si Matilda. Ilang araw na ang nakakalipas simula nang makatanggap ako ng tawag mula kay Bianca. Ito ay ganap na baliw dito, si Jason ay may bawat istasyon ng pulisya na mayroon siyang impluwensya sa pagtingin sa kaso. Mayroon pa siyang maraming personal na investigador sa trabaho. Sa palagay ko hindi ko napagtanto kung gaano kalakas ang kapangyarihan niya. Siya ay nakakakuha ng higit at higit pang impormasyon araw-araw, ngunit palaging tumama sa isa pang dead end. Ang lahat ng sinabi sa amin ni Bianca ay ang unang pangalan ng lalaki, na siya ay bukod sa isang gang, at isang paglalarawan sa kanya mula sa kanyang memorya. Buong araw at magdamag na nagtatrabaho si Jason sa paghahanap sa kanya, at ako ay nasa bahay na nagbabantay sa mga lalaki. Walang tigil sa pagtatanong si Owen tungkol sa kanyang ina. Siya ay nagkaroon ng mini tantrum sa nakalipas na ilang araw, hinihiling na makita siya. Hindi kailanman siya nawalay sa kanya ng ganito katagal, si Bianca ay walang ginawa kung hindi magtrabaho at makasama ang kanyang anak. Paulit-ulit niyang sinasabi kung paano niya gusto ang isang normal na buhay at magpatuloy, ngunit hindi siya magtatagumpay sa karumaldumal na trabahong ito, hindi kailanman iniisip ang tungkol sa kanyang sarili. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na mas babantayan ko si Owen kung ang ibig sabihin nito ay makakahanap siya ng bagong trabaho, at magpapalipas ng ilang gabi sa bayan, ngunit tumanggi siya. Sa tingin ko hindi niya kayang malayo kay Owen. Ito ay dapat na torture kung nasaan man siya. As long as she keep quiet about him though, her son should be safe. Naputol ang pag-iisip ko nang marinig kong bumukas ang pinto sa ibaba, hindi inaasahang uuwi si Jason ng 4 na oras pa, kaya kakaiba ang pagdating na ito. Tumayo ako mula sa aking mga tuhod sa playroom ng bata at pumuntang suriin ang entrance. Tahimik ang area, bumukas ang pinto. Gumagalaw ang mga braso ko para isara ito, ngunit habang papalapit sila, kitang-kita ko ang mga bodyguard sa magkabilang gilid ng pinto sa sahig sa sarili nilang putik ng dugo. Ang aking lalamunan ay nagbabantang bibigay at masusuka, ngunit kahit papaano ay pinipigilan ito. Ang una kong instinct ay protektahan ang mga bata, kaya, sa abot ng aking makakaya, ang aking mga paa ay mabilis sa hagdan patungo sa playroom. Tumigil na ang ingay ng mga batang naglalaro, na nagpabilis ng tibok ng puso ko 1 milya bawat minuto. Pagtingin ko sa playroom, kumalabog ang tiyan ko, nakakakilabot ang eksena sa harapan ko.
Nakaharap sa akin ang tatlong hindi pamilyar na lalaki, si Ricky sa braso ng isang lalaki at si Owen sa isa pa. Ang ikatlong lalaki ay may hawak na isang walang laman na syringe. Parehong nilalamig ang dalawang lalaki, at nararamdaman kong tumigil ang puso ko. Bago pa makapag-react ang katawan ko para iligtas sila, may tumusok na karayom sa sarili kong leeg. Ang silid ay nagsimulang lumiko, at ako ay nahihilo, at tulad ng inaasahan, lahat ay nagiging itim. Sa kabilang banda, si Robel. Are you kidding me? Kasal. Sino siya sa tingin niya? Una niya akong kinidnap, nabuntis, dinurog ang puso ko, kinidnap ulit ako, umasta na parang bitch at ngayon ay pinipilit niya akong magpakasal sa kanya. Ano ang pumapasok sa ulo ng lalaking ito? Kung hindi lang siya ganun ka self-centered as, siguro naging masaya kami. Baka makikilala ni Owen ang kanyang ama, at hindi kami malalagay sa gulo na ito. Ngunit hindi, kailangan naming gawin ang lahat sa mahirap na paraan. Kung iniisip niyang aakyat ako sa altar na iyon at sasabihing I do, nagkakamali siya. Bakit gusto niya ako ngayon? Bakit ayaw niya sa akin kung willing naman akong maging kanya? Alam mo, sobrang katulad niya si Owen. Lalabas kami sa kainan at o-order ako ng ice cream, pero sasabihin niya sa akin na ayaw niya. Saktong paglabas namin sa pintong iyon, nagbubulungan siyang bumalik at kunin ang dessert. And this is with everything. Si Owen ay isa ring splitting image ni Carter. Like freakishly similar in looks. Halos hindi ko makita ang sarili ko sa kanya. Kapag tinitingnan ko si Carter, si Owen ay nakausli sa kanyang mga features at ang aking isip ay nahuhulog sa kagaanan, alam na ang aking baby ay ligtas. Iyon lang talaga ang nagpapanatili sa akin sa mga araw na ito. It's been hard though. Ever since I freak out on him for 4-star engagement, hindi na siya nagpakita. Sa halip, isang slutty maid ang naghahain sa akin ng pagkain kada ilang oras. Itinaas niya ang kanyang palda hanggang sa sukdulang taas, ibinababa ang kanyang kamiseta hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Sa palagay ko, isa pang paghila at isang nip slip ang magaganap, at walang sandali na hindi niya ito pinipitik ang kanyang buhok. Ngayon, hindi ako slut na pinapahiya siya, ang kanyang hitsura ay hindi talaga kung ano ang slutty tungkol sa kanya. Ang kanyang ugali at bitchy insults ang gumagawa sa kanya kung ano siya. At least kung mapipilitan akong pakasalan ng lalaki na ito, mapaalis ko agad ang bitch na iyon. Kibit balikat, napabaling ang ulo ko sa tunog ng pagbukas ng pinto. Inaasahan na ito ang bitch na iyon, ang aking mga pagtatangka na gawin ang kahit ano maliban sa paghiga sa kama, nagtatampo sa sarili kong kalungkutan, ay hindi na umiral. Iwan mo na lang sa dresser and fuck off, I'm tired of your bitchy bullshit. Tumikim ako habang nakatingin sa kisame. I'm tired of yours as well. Isang inis na boses ang tumunog. Mas malalim pa sa maids, pero mas mataas kay Carter. Napaangat ang ulo ko sa boses, at nakapatong sa isang mas bata na mukhang lalaki, na tila nasa maagang 20s. Siya ay may balat na toffee, itim na buhok at medyo manipis, ngunit malinaw na mga kalamnan na dumadaloy sa kanyang shirt. Who the hell are you? Tanong ko, itinukod ang aking sarili gamit ang aking mga siko. Ang kanyang hindi nagmamalasakit na hitsura ay nagbago sa isang masaya, na nag-aanyaya sa kanyang sarili. Ako si Wayne, bati niya. Okay, Wayne. Matigas ang boses ko, bakas ng inis na ibinato para sa sarili kong kasiyahan. Baka sa pagiging bitch, magbago ang isip ni Carter na pakasalan ako. Anong kailangan mo? Pinadala ako ni boss para tulungan kang maghanap ng damit. Simpleng sabi niya. Napagpasyahan niya na pinakamahusay na mag-online shop, dahil balita ko nahihirapan ka. Bumuntong hininga siya, just a word of advice, hindi ka mananalo dito. Hindi ko pa siya nakita nakaset sa isang bagay na medyo nakakatakot. Halos pabulong na sabi ni Wayne nang maupo siya sa gilid ng kama. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya pakakasalan, kahit anong gawin niya. Parang confident ang boses ko sa labas habang nasa loob, nakaramdam ako ng takot, wala talagang paraan dito. Malaking pagkakamali, sambit niya, nagpakawalan ng malalim na buntong hininga. I'd hate to see you dead. Madalas mangyari dito. Bumaba ang mood ni Wayne, at medyo bumagsak siya bago muling bumangon. Okay, back on what I'm here to do. I found a few dresses to choose from. Sumunod siya, iniabot sa akin ang iPad mula sa kanyang mga kamay. Nag-scroll ako saglit, nag-click sa ilan upang suriin ang mga ito. Bawat scroll na gagawin ko ay nagiging dahilan ng pagbagsak ng mukha ko. Ang pamimili ng wedding dress ay dapat masaya at exciting, parang torture lang. Pagkatapos ng halos isang oras ng pagpili, ang dress ay natagpuan. Kulay cream ito, may lace sa paligid ng katawan. Habang ang dress ay dumadaan sa balakang, ito ay nagbabago sa isang sutla na makinis na palda. Ang dress ay walang strap at nahulog sa sahig. Ito ay napakaganda. Perfect choice, tumango si Wayne, ibinalik ang iPad. Magugustuhan ito ni boss. Tumayo siya, nag-aalok ng maliit na ngiti.
Ako na ang mag-o-order. Nako, gusto ka sana ni Carter sa opisina niya. Napalunok ang ulo ko sa isang tango, huminga ng malalim. Salamat, matamlay kong sabi, umaandar para makasabay siya. Paano ka makakarating ulit? Umalangaw-ngaw ang boses kong nagtatanong nang magsimula na siyang umalis. Sundan mo ako, sabi niya, nagpatuloy sa kanyang pag-alis. Dahan-dahan akong sumugod sa likod niya, gusto ko na talagang hindi makita ang nakabihag sa akin. Ginagabayan ako ni Wayne sa mahabang pasilyo, na dumaan sa maraming silid pansamantala. Pagkatapos ng 1 minuto, nakarating kami sa opisina. Nandito na tayo, ngumiti siya, tumango ulit sa akin, bago umalis. Pinihit ng kamay ko ang doorknob, nag-aalangan itong binuksan. Habang ginagawa ko, napuno ng pagsisisi ang aking damdamin. Umupo si Carter sa kanyang desk, isang babaeng half-naked ang nasa kanyang kandungan. Nagsusubuan sila sa mukha ng isa't isa, ngunit naghiwalay pagkatapos nilang mapagtantong bumukas ang pinto. Inihagis ni Carter ang babae mula sa kanya na parang isang basahang manika, at tumakbo siya sa pagsusuot ng kanyang mga damit. Magkahalong galit at panghihinayang ang mukha niya, habang ang sa akin naman ay puno ng matinding galit. Pinipilit mo akong pakasalan ka, at ito ang nakukuha ko. Lumalabas ang boses ko bilang malamig at hindi mapagpatawad. You can't even be faithful, and you expect me to love you. This is bullshit, ngumisi ako, puro pandidiri sa mukha ko. Ang mga palihim niyang tingin sa akin ay puno ng guilt. Listen, panimula niya, pero agad ko siyang pinutol. No, matigas kong sabi. Hindi ako makikinig, hindi ako sasagot sa'yo. Aalis na ako. There will be no marriage. There will be no love. Hinding-hindi ko ibibigay ang sarili ko sa isang taong kasuklam-suklam, at malupit na katulad mo. Akala ko dati na dinudurog mo ang puso ko sa unang pagkakataon ay ang pinakamasamang bagay sa mundo. Pero, mali ako. Namuo ang galit ko, at hinila ako ng mga paa ko palabas ng opisina, pabagsak na isinara ang pinto sa likod ko. Aalis ako dito at babalik sa anak ko, kahit anong gawin niya. Sa kabilang banda, si Carter. Well, I fucked up big time. Kung hindi pa ako kinasusuklaman ni Robel, galit na siya ngayon. Maaaring hindi pa ito pag-ibig, ngunit pinangangalagaan ko ang kanyang kaligtasan. Ang pagkuha sa kanya bilang aking asawa ay matiyak na walang mananakit sa kanya. Ang kasal na ito ay mangyayari sa gusto niya o hindi. Balang araw, mawawala ang galit niya sa akin, magkakaintindihan kami sa isa't isa. Bakit may nanakit sa kanya, tanong mo? Well, ito ay simple. Ang deadbeat niyang ama ang dahilan. Ilang buwan ko na siyang sinusubaybayan pagkatapos tumakbo si Robel, tinitiyak na wala siyang contact sa kanya, ngunit wala siya. Naging maayos ang lahat sa loob ng 3 taon, nakadroga pa rin siya, ngunit umiwas siya sa gulo sa iba at sa batas. Pagkatapos, 1 taon na ang nakalipas, nangyari ang insidente. Nagsimula siyang magsugal noong taon na iyon, nawala ng bahay, kotse, ipon, lahat. Ngunit masyado siyang naadik sa droga kaya ibibigay niya ang lahat para sa kanila. Pumunta siya sa Z Monsters, ang pinakamalaking karibal konggang dito sa Oregon, at humingi ng panibagong utang. Pinagbigyan nila ito, ngunit may kondisyon, ang tanging natitira sa kanya, ang kanyang anak na babae. Ang ama ni Robel, si Daniel, ay sumang-ayon sa mga tuntuning ito, at sinabing makukuha nila siya kung mahanap nila siya. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang gumaling si Daniel, nagparihab siya at nilinis ang mga bagay na sumisira sa kanyang katawan. Noon kami pumasok. Nang marinig ang balita na ibinente niya ang kanyang anak, inutusan ko ang aking mga tauhan na dalhin siya. Sa galit nila, pinalo ko siya, hinihiling na sabihin niya sa akin ang bawat detalye tungkol sa ang palitan. Pagkatapos, gumawa kami ng deal. Walang paraan sa impyerno na si Robel ay mapasailalim sa Sea Monsters. Masisira siya nito, kaya, ang alok na ibinigay ko ay hanapin siya at, sa halip na si Diego, ang pinuno ng mga Sea Monsters, ang aking gang ang kukuha sa kanya at protektahan siya. Para mas maging ligtas ang mga bagay, papakasalan niya ako at pagkatapos ay ituring siyang hindi mahawakan ng mga Sea Monsters. Wala akong pakialam kung mahal niya ako, gusto niya, o hamakin, pero papakasalan niya ako. At tutuparin ko ang pangako ko, at puprotektahan ko siya sa kasamaan ni Diego. Nawala ang pag-iisip ko nang tumunog ang desk phone ko. Tinuturuan ng aking mga kamay ang aking mga mata, hinimas ang mga ito upang subukang mag-adjust muli sa kasalukuyan. Muling tumunog ang telepono, at sa pagkakataong ito ay sinagot ko na. Ah, Carter, my boy. Isang groggy na boses ang tumunog sa telepono. Sino ito? Matigas kong tanong, nakasandal sa malaking leather chair ko. I have something of yours, Carter. Isang malakas na Spanish accent ang tumunog sa telepono. At sa tingin ko ay gugustuhin mo itong ibalik. Walang panghihimasok sa mansyon at walang naiulat na nawawala. Mabilis na nagtatype ang aking mga kamay sa desktop, na inilabas ang mga security camera mula sa loob ng kwarto ni Robel.
Natutulog pa rin siya, parang buong araw. Napansin ko ito noong nagsimula siyang manatili sa akin 4 na taon na ang nakalilipas. Kapag naiinis siya, natutulog siya. Buong araw. Medyo nakakainis, pero I guess it's just how she copes. Hello. Ang tunog ng boses, nagbalik sa usapan. Ano ang posibleng mayroon ka? Tanong ko, tinapik ang aking mga daliri sa kahoy na mesa. Tumatawa lang ang lalaki sa pamamagitan ng telepono. Oh, hindi mo alam. May sikreto ang little lady friend mo na si Robel. Oh, this is good. Naririnig ko ang excitement sa tono niya. Buntis si Robel nang umalis siya. Ang kanyang tawa ay walang mas mababa kaysa sa malas. I've got your little boy here with me. Well, he's out cold, along with his caretaker and her son. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Aking anak na lalaki, nabuntis si Robel. All along, akala ko siya lang ang anak ni Matilda at Jason. Nang hindi sumagot sa lalaki, mabilis na nag-type ang mga daliri ko sa keyboard, hinahanap ang mga snapshot ng 2 batang lalaki. Ang unang larawan ay ang babaeng Matilda na may hawak na isang blonde na buhok at itim na buhok bata sa bawat braso. Mga 1 taong gulang sila sa larawang iyon. Ang pangalawa ay ang pinakabagong mga larawan nila. Lagi silang magkasama. Naglaro sila sa park, gumagawa ng mulch angels sa sahig ng playground. Ang isang bata ay blonde, habang ang isa naman ay itim ang buhok. Habang nag-scroll papalapit ang mouse ko, mas lalong lumilitaw ang mga katangian ng batang itim ang buhok. Kamukha niya si Robel, walang duda sa isip ko. Pinag-aralan ko ang facial features, at doon ko nakita. Ang ilong niya, isang kakaibang bahagi upang ituro, ngunit ito ay lubhang namumukod-tangi. Ilong iyon ng aking ama, ilong ko, at iyon ang aking mga mata. Okay, anong gusto mo? Nanginginig ang boses ko sa telepono. At sino ka? Bakit, hindi mo ako naaalala, brother? Ang pangit ng boses niya. It's Julian, ang aking ex-second command. Magkaibigan kami noong bata pa kami, at magkasama, naabot namin ang tuktok ng ranggo hanggang nang magkasama. Ngunit, habang lumilipas ang panahon, lalo siyang nagiging corrupt. Ako ay kabaligtaran ng isang santo, ngunit si Julian ay tumatagal ng higit na paraan kaysa sa iba. Wala siyang moral at papatay ng tao dahil sa pagtingin sa kanya ng mali. Julian, napaluwa ako, nanginginig. Anong gusto mo? 2 bilyon. Simpleng sabi niya, ibigay mo ang pera, papakawalan ko ang mga hostage. Nagpo-propose siya, na ikinagalit ko. Sa lahat ng perang ito, makikita ito ng iba bilang wala. Ngunit malapit na akong gumawa ng $5 bilyong na pakikitungo upang bayaran ang mga opisyal ng gobyerno sa susunod na 50 taon. Masyado na silang naghihinala sa aktibidad ng gang. Fine. Paano ko ipapasa sa iyo ang pera? Nagsasalita ang tense kong boses, kumukuha ng tseke. Meet me at the storage unit. Dalton Street, bukas. Mag-isa. Formal siyang nagsasalita, seryoso ang tono niya. Pumunta mag-isa o mamatay ang bata. Sige, pupunta ako dyan, sabi ko pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Sinusubukan ng aking boses na manatiling kalmado, ngunit ito ay ganap na nabigo. Oh well, ibinagsak ng kamay ko ang phone sa desk at nagsimula na akong tumayo. I can't decide kung kanino ang pinakagalit, Robel, sa paglayo sa anak ko sa akin, o kay Julian sa pagkuha sa kanya. Dinala ako ng mga paa ko papuntang gym. I decided to calm myself bago kausapin si Robel. Mas mabuting magkaroon siya ng magandang paliwanag. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.